Mr. Secretary Calioni, who is also head of Federation of Free Farmers. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning din kasamang Cesar, and magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Anong background ho ito, yung pagtawag ninyo ng pansin sa Department of Agriculture patungkol sa procurement ng pataba, procurement ng machineries at procurement ng binhi, among others? Mr. Secretary. Well, ang isang issue rito, kasamang Cesar, ayon pong pre-qualification po ng mga suppliers. Kasi take the case of yung farm machinery, halimbawa na lang po yung yung traktora, no? Napakalaki ang budget na ibinigay po sa Department of Agriculture, specifically yung PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Research and Development. Meron po yung taon-taon na 5 bilyong piso na budget para makabili po ng iba't ibang makinarya, including heavy tractors para sa ating pong mga magsasaka. Ngunit napansin namin, kasamang Cesar, samantalang noon, ang pre-qualified na pwede pong mag-bid na mag-supply po ng heavy tractors ay yung pong established at kilala na mga machinery suppliers, at saka meron na po silang track record, meron po silang sales centers, makakabili ka ng mga spare parts doon, at saka meron silang technicians kung sakaling magka-problema yung iyong makinarya. In general, very reliable ang supplier, tapos yung kanilang service ay maganda. Mismo yung mga traktora nila napakaganda rin ang performance. Pero nitong huling 6 or 7 years, inalis po yung ganong klaseng requirement. So kahit na fairly new ang isang supplier, at hindi pa po maliwanag kung meron po siyang after-sales service capability at saka spare parts distribution system, somehow po sila napasama sa bidding. So nangyari ngayon, kasamang Cesar, marami pong reklamo na madaling masira yung equipment. Kung tumatawag po sila at humihingi po ng technician, ang tagal, if ever sinasagot po ng kumpanya yung panawagan po ng nasabing Farmers Cooperative or Association, at saka hindi rin po agad-agad nakakakuha po ng spare part. So sayang po kasi ang ganda na sana ng programa, pero ang laki po ng aberya gawa po sa ganitong klaseng pamamalakad. Alright, punta natin yung pataba at binhi. Anong information meron kayo, Mr. Secretary? In general, yung again, doon pa lamang sa pagpili po ng mga suppliers na pwede pong mag-supply. Isa po sa napansin namin na kasamang Cesar, mukhang limited yung nakakapag-participate dito sa bidding process. So ang gusto sana namin maliwanagan, meron bang nangyayari sa loob po ng procurement system ng Department of Agriculture na sa umpisa pa iniitsapwera na po yung ibang mga pwede naman pong qualified bidders. So yan po isang problema dyan, kasamang Cesar. At saka yung mismo po, yung reported na some winning suppliers, napakalaki po ang nakukorner nila sa mga ibinibid po na supply, halimbawa ng hybrid rice seeds o di ka ng fertilizer. So a lot of questions have to be answered and clarified para masiguro naman natin na fairly clean ang sistema po ng procurement sa loob ng Department of Agriculture, at nakapagbigay po sila ng tamang serbisyo sa ating pong mga magsasaka. Kayo ay namumuno ng Federation of Free Farmers and at the same time dating kalihim ng Department of Agriculture. Pakipaliwanag ko, why is this important? Bakit mahalaga ang usaping ito sa mga ordinaryong magsasaka? Kasi siyempre, unang-una, pagka nabigyan po ng halimbawa makinarya, ang isa pong magsasaka o yung kanyang samahan,
o binigyan po siya ng pataba o di ka yung kwan po, yung binhi, maging binhi po ng palay o binhi po ng gulay, dapat may assurance po tayo sa kanya na yung naibigay sa kanya ay very good quality. Whether it's machinery, it's fertilizer, or it's buto po, mga binhi. Otherwise, pagka sinubukan po niya at nagtanim, tapos hindi pala maganda yung uri ng itinanim po niya na buto, baka hindi po siya makapag-ani ng maayos. So, matatamaan po ang ating magsasaka sa kanyang bulsa. Pag hindi po maayos po yung procurement system with respect sa mga inputs na binibigay po ng gobyerno sa mga ating mga magsasaka. At siyempre, nasasayang din po yung limitadong pera ng ating gobyerno pagka ganun po ang kalakaran. Alright, kayo ho ay dating Secretary ng Agriculture. Kung sakali ho ang binabanggit ninyo ay may katotohanan, bakit ho nangyayari ito? Anong reforma ang ginawa ho ninyo nung kayo ay nasa Department of Agriculture at anong ginawa ho ninyo para wag nang maulit? Alam nyo, yung reporter pa lang ako, 1980s, talagang laging nasa listahan yung Department of Agriculture. Kasama na yung mga importation ng sibuyas at ng iba pang mga agricultural products. Anong reforma ang ginawa ho ninyo sa loob ng Department of Agriculture at sa tingin ho ba ninyo yung reformang yon ay nandyan pa? Ano ho ba ito? Is this cultural or is this systemic? Is it about the system? Is it about the laws or is it about leadership at the Department of Agriculture? It's both, Cesar, no? Ang maalala ko kasi, isa sa aming na minaximize yung pong involvement o partisipasyon po ng ating mga yung private sector. Especially po yung mga samahan po ng mga magsasaka, mga mangisda, including mga NGOs na meron pong matagal na pong interest at pagmamalasakit po sa sektor po ng agriculture. So doon pa lamang sa pagka may mga bidding dyan at all the way to implementation of specific projects and programs na pinupunduhan po ng Department of Agriculture, palagi pong kasama ang kinatawan po ng ating mga magsasaka at ng private sector. So that way, kumbaga pag marami kasing nagbabantay, nanonood, mas tumitino at gumaganda yung serbisyo po na yung public service po na binibigay po ng gobyerno. Alright. Local government code ay mandated ang mga munisipyo, ang lungsod, ang lalawigan na magkaroon ng Municipal City Development Council, and that City Development Council or Municipal Development Council or Provincial Development Council mandated sa batas ang participation ng people's organizations and non-governmental organizations, civil society, na dapat magparehistro at sapagkat yun ang pinaka-nanay, grandmother, grandfather of all budgets, of all plans. Sapagkat yung annual investment plan, yun ang magulang ng budget at iba pang mga plano. Sa Department of Agriculture ho ba, walang established consultative mechanism created by law na maaaring makatulong dito sa mga sa duda na nakikita ho ninyo para nare-resolve na pag-uusapan? Meron, kasamang Cesar, ang tawag dito yung it's a national system na binubuo po ng tinatawag na farmers and fisher folk councils so halimbawa at the national level meron yung yung National Farmers Fisher FAC PFAC sa province po Provincial Farmers Advisory Council, and then that's actually starts from the municipal level. Umakyat po yan sa provincial, regional, yung mga RAPCs, all the way to the national level. Ganun po. So, ito po ay multisectoral na po yan, multi-commodity councils, binubuo po ng kinatawan ng mga iba't ibang samahan ng mga magsasaka, mangisda, involved po rito various crops, rice, corn, vegetables or high-value crops, including sa fisher folk, meron din yan.
So it's a very good system, Cesar, both in terms of makuha ang punto de vista at mga opinyon, mga mungkahi ng ating pong agricultural stakeholders, at makatulong din po sila not only in formulating the budget, for example, ng DA, but later on, pagdating po sa implementasyon, makatulong din po sila sa pagmamonitor. Alright. Halimbawa, mga farm-to-market roads. Kung maayos po ang pag-harness, pag-mobilize ng mga kinatawan po ng mga agricultural stakeholders through this system, makakakwan po tayo, makakaiwas po sa mga posibleng katiwalian. At nang-maximize po yung gamit po ng limited budget ng gobyerno. Understood. So, ang nakita ko lang siguro isang malaking dapat gawin agad at maisiguro, magkaroon naman po ng disente pong financial nakakayahan itong mga iba't iba pong mga kinatawan po ng farmers groups sa loob po ng farmers advisory councils na on the ground makapag-monitor po sila. So ibig sabihin, dapat may konti man lamang gasoline allowance, may konting food allowance, so makaikot po sila at bigyan sila ng listahan ng mga projects, halimbawa mga farm to market roads, mga irrigation systems Para may visibility sila. na pinupondohan ng DA. Alright. That way, merong dagdag na katulong Okay. ating departamento at ang ating gobyerno in terms of making sure na maayos po yung paggamit po ng pondo po ng gobyerno. Alright. Kalyoni, maraming salamat to. By the way, itong concern ninyo na parating nyo na ba kay Secretary Tio Laurel? Mr. Secretary? Ano yun kasama, Cesar? Na iparating nyo na ho ba itong concern ninyo sa procurement ng pataba, ng pesticidio, ng binhi, ng machineries? Itong concerns ninyo ay naiparating nyo na ho ba kay Secretary Laurel? Yes, actually I remember nung mga 2 months ago, sumunod po kami ng formal sa kanya. Okay. Tapos nag-respond naman siya na sabi niya magkakaroon ng national survey Okay. ng lahat ng projects ng DA. Alright. So hinintay pa po namin kung yan po ay pinairal na po yung survey na yan, at supposedly it is an on the ground survey, at hinintay namin kung anong magiging potential na papel namin at saka ng ibang mga sama na magsasaka. Pero so far, wala pa po kami feedback kung ano po yung status ng survey na yan, Okay. at ano yung magiging papel na ginugusto ni Secretary Tio Laurel mula po sa mga sektor ng organized farmers. Okay. Kalyoni, maraming salamat sa oras na ipinagkalubho ninyo sa ating palatuntunan sa umaging ito. Walang anuman, kasama Cesar. Salamat ulit sa inyong panyaya. Alright, si Leonard, dating kalihim ng Department of Agriculture, Leonie Montemayor.